Tayo pong lahat ay muli ay tumayo. Okay? Kilos-kilos. Galaw-galaw. At nang hindi ho tayo pumanaw. Amen! Okay, tayo pong lahat ay magbuklat ng ating Biblia. May dala ho ba tayong Biblia? Amen. At parang dadalawa. Iba, nasa amen. Kaya busan po natin ating dalang Biblia dito po sa Awit, chapter 90, verse 9. Okay? Alam kong babasahin, lalong po sundan, po sinasabi ng salita ng Diyos. Psalms 90, verse 9, sabi niya, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit ang buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapano pagkatapos dito sa isang maliwanag. Verse 12, dahil itong buhay namin, maikli lang ang panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Nais ko pong muling ulitin yon. Verse 12, dahil sa itong buhay namin, maikli lang ang panahon, itanim sa isip namin upang kami po ay dumunong. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat pong muli kami sa pagkakataong muli po kami ay makapakinig ng iyong pong mga salita. Yamang din lamang yung sinabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa iyong bibig, Panginoon. Kaya mo ito yung mangusap po sa amin sa umaga pong ito. Daling kami nito tungo doon sa aming paglagong spiritual, Panginoon, at lubusan mahayag ang iyong mga salita sa magitan ng aming pong mga buhay. Patawarin din po nyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ano man Diyos ang maaaring maging hadlang upang pagpapala ay sumamin, ay humihingi po kami ng tawad sa iyo. At muli alang-alang sa iyong habag, Panginoon, ay maranasan muli namin ang iyong presensya, Panginoon, sa magitan ng iyong pong mga salitang ito, Panginoon. Minsan pa ito pong aming samot panalangin, kalakip Lord ng aming pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po ay makakapo ng muli. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Happy New Year! Okay, bagong taon, bagong pagkakataon para po sa atin na tayo po ay makasamba at makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen! So, nice kong magkatan na mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, Getting Old with God. Tumandang kasama ang Diyos. So, majority rin ng ating mga kaanib sa ating pong pamilya iglesia ay mga senior. Sino po mga senior dito? Taas ang kamay. Sige po, ito yun, dami oh. Siguro itong taon na ito ay tutungo na tayo doon sa ating panibagong citizenship bilang isang senior. Ano po? So ilan sa atin ay mga puro na, ika nga, no, na mga manunugal, puro na sa pagiging senior. Okay? So gayon pa man, no, ang pagtanda hindi natin maiwasan, no? Although may stages of life tayong pinagdaraanan mula po sa infancy, tungo roon sa ating childhood, patungo roon sa ating adolescent, no? At maaaring ilang sa atin no, ay mga nasa ganitong estado, pero darating ho tayo doon sa estado ng maturity, no? Yung tayo po ay nasa hustong gulang na, no? At magulang na. Amen. Okay. So, gayon pa man, no, ay pwede nating tamasahin, no, anumang estado ng atin hong buhay dito sa lupa nang may kabuluhan, no? At lahat tayo, meron tayong laging advantage sapagkat na ito'y maranasan, sapagkat tayo unang-una ay meron ho tayong gayong uri ng ugnayan, no? Malapit na ugnayan ho natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amin po ba ron, no? So, any stages na naun ho tayo, nakapaloob, ay matatamasa pa rin natin yung abundance ng buhay, no? Gaya ng pinangako ni Jesus, na parito siya upang bigyan tayo ng buhay na hindi lamang isang pagkaraniwang buhay, kundi isang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Bagamat tumalay mo mga negatibong mga attitude, no? Tayong naranasan, tayong mga nasa kagulangan na, ay marami tayong mga nararanasan mga attitude, mga negatibong mga saloobin. Ano po?
Isa na ho yan, dito sa one of the negative attitudes of getting old ay yung pong uselessness, no? Yung damdamin ba, yung sa loobin ba na tayo ay laos na, no? Di na tayo magiging kapakipakinabang. So, ang sumulat nitong sulat na ito ay walang iba kundi si Moses. Ano po? Si Moses po ay nabuhay ng 120. Ayon po doon sa Deuteronomy chapter 34, verse 9. Ano po? Nabuhay siya ng 120 taon, no? Ang nahati po ito sa tatlong yugto ng kanyang buhay. Una, yung 40 taon na ginugol niya bilang isang Egyptian prince nung siya po ay naroon sa palasyo ng Egypt. Ano po? At nung siya ay mapunta doon po sa lugar ng Madian, ay siya po ay 40 years, no, na ginugol ho niya yung panahon ho niya bilang isang shepherd, no? At nagpastol ho siya doon sa mga kawan ng mga hayop po ng kanyang biyanang si Jethro. Doon na ho siya nakapag-asawa at nagkaroon po ng mga anak. So, nung siya po ay 80 anyos na, no, mula doon sa mababang punong kahoy, alam mo natin yung istorya, no, na kung saan dito siya tinawag ng Diyos, no, nung siya po ay 80 anyos niya. Amen, no? So, sa ganang kanya ay hindi yung ganun kadali na tumugon doon sa tawag ng Diyos sapagkat yung buong alahati, no, yung pangalawang yugto ng kanyang buhay na ginugol niya bilang pastol ay marami pong epekto ho yun, no? With regards doon sa kanyang attitude sa buhay, no? Sa kanyang pananaw, sa kanyang mga saloobin, sa kanyang pamumuhay. Kasi yung mag-shift siya, biglang prince doon sa patungo doon sa pagiging shepherd, napakalaking pagbabago sigurado ang nangyari sa kanyang buhay. Di ba? Tayo lang pagka nag-transition tayo sa isang bahagi ng buhay natin, o halimbawa, kasi kanya yung ating mga napag-aralan, di ba? Minsan nagiging blanco na yung mga napag-aralan ho natin nung tayo po'y nagsisipag-aral na. Dahil napunta tayo sa ibang field, di po ba? Yung mga taon na kung saan ginugol ho natin yung mga panahon na yon, na yung atin ho mga somehow na mga napag-aralan ay maaring anino na lang, no? Ika nga. Pero mas marami po ang atin pong mga nakakalimutan na. Tama po ba yon? Totoo yan, di ba? So, isang paraan din siguro kung bakit hindi rin ganun kadali na tumugon si Moses sa Diyos dahil doon sa kanyang palagay ay siya ay wala ng kabuluhan dahil siya po ay matanda na. 80 anyos na siya, no? Kaya nga isa pa sa kanyang mga excuses ay, Panginoon, pupunta ako at haharap ako sa Paraon, gayong ako ay uutal-utal. No, isipin mo natin na 40 years na ang kanyang kasakasama, kapiling ay yung pangangalaga ng mga hayop. Okay? So, isa yun sa mga tayo rin, mga pangmatanda. Simba, minsan nagasagi sa ating kaisipan na wala na tayong silbi, matanda na tayo. Di ba? Para bagyang tayo wala ng kwenta. Hindi ho. Amen po ba? Diyan pa ho tayo. Huwag ho tayo magkano ng ganong kaisipan sapagkat kung isa-isa isang mananampalataya, ay magiging kagamit-gamit pa rin po ang buhay ho natin kung ito po ay isusuko natin, iaalay ho natin sa Diyos, no? Amen. Kaya nga, no, ang himok pa rin ng Biblia pa sa atin, huwag tayong mag-atubili, no, na ialay natin yung ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Diyos, no? Sapagkat maaring sa ating katandaan, dito na tayo, yung greatest accomplishment natin sa buhay ay mangyari sa panahon ng ating pong katandaan. Sabi mo nga sa matandang katabi mo, pwede ka pa. Ha? Okay? Amen. No, so, wag nating maliitin ang kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan po natin. Amen. No? So, si Moses, 80 anyos na siya po itawagin ng Diyos at nagugulho niya yung the remaining 40 years ng kanyang buhay
na kasama niya ang Diyos, bagamat yung ipinangako ho ng Diyos sa kanya na lupang pangako sa kanyang pangunguna ay hindi ho niya nakamit, no, sa kanyang buhay, sapagkat merong higit na laan ang Diyos sa kanya sa buhay na walang hanggan. Amen. No, so ganun din tayo. No, wag natin akalain na wala na ho tayong magagawa dahil tayo ay matanda na, no. Pwede pa tayo. Amen po ba? Pwede pa tayong magamit ng Diyos kung tayo po ay maglalaan ng ating mga sarili para paggamit. Pangalawa, yung guilt, no? Minsan bumabalik-balik yung atin ng mga nagawang mga pagkakamali sa nakaraan nating buhay. Si Moses ay gayon din, ano po? Kung isa sa mga pangangahin dahilan kung bakit hindi siya makatugon doon sa tawag ho ng Diyos sa kanya, ay dahil doon sa nabubuhay siya sa guilt, di po ba? Alam mo natin si Moses ay nakapatay ho siya, di ba? Isa sa mga dahilan kung bakit lumisan ho siya ng Egypt para dahil ho dito sa ano niya, taglay-taglay niya yun. Kahit nung gumugol siya ng another 40 years ng kanyang pagpapastol, ay dala-dala niya itong sumbat ng budhi na ito sa kanya dahil doon sa kanyang mga nakaraan. Okay? Amen. Diyan po ba tayo? Minsan din, hindi tayo makausad dahil lagi natin isinasaisip yung mga pangyayaring nagawa ho natin mga pagkakamali sa nakaraan. So, alalahanin natin ang habag ng Diyos sa atin. Kanina nga, no, ng ating Sunday school, no, na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa atin sa magitan ng pananampalataya natin kay Kristo ay ano ho yun, lubusan, ano po, hindi lamang yung ating mga pinagkasalanan doon po sa ating nakaraang buhay na at kanyang pinawalang sala sa atin. Amen. Di ba? Kaya nga kung magbibilangan tayo ng kasalanan dito, siguradong aapaw itong lugar na ito kung lahat po tayo ay isasama natin ng suma total yung ating mga kasalanan, tiyak na aapaw rito sa lugar na itong ating pong mga kasalanan. Naniniwala ho ba tayo ron? Pero gayon pa man, sapagkat dahil nga ho sa habag ng Diyos na ito sa atin, dahil sa pamagitan ni Kristo, tayo'y kanyang mga pinawalang sala. At inari ho tayong matuwid ng Diyos. Kaya nga, hindi na hinahatulan, no? Yung sinasabi sa Romans chapter 8, no, na hindi na hinahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Di ba? So, huwag nang bumalik malungkot na lang alalahanin ang ating mga nakalipas na buhay sa sanlibutan, ano po. Pero, huwag tayo mabuhay sa nakaraan, no? Sapagkat tayo, no, yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos sa atin ay kanya pong iniginawa doon sa atin nung tayo ho'y sumampalataya. Amen po? Kaya, kung sabihin, hindi ka pwedeng maging useful. Yun nga kaya nga pinipili ng Diyos yung mga saturing ng sanlibutan na yung mga hamak, yung mga itinakwil ng lipunan. Di ba? So, yun ang mas nagiging epektibo pang ang patotoo doon sa mga tao sa sanlibutan. No, kaya tingin nyo nga yung pagpili ng Diyos sa atin na marahil noong mga panahon na yon ay may tuturing na tayo doon sa mga taong no more tomorrow. Di po ba? Wala nang kinabukasan. Pero binigyan ho tayo ng Diyos ng future. Amen po ba? Dahil kay Kristo, nagkaroon ho tayo ng isang magandang hinaharap. Purihin po ang Panginoon at magandang kinabukasan. Glory be to God. Amen. So, sa mga katandaan, no, huwag tayo mabuhay sa git. Sana, ginawa ko yun noon. Hindi sana dati naman tayong yung bang time machine na pwede tayong bumalik sa nakaraan para ituwid natin yung atin mga pagkakamali. Nakalipas na ho yun. Amen po ba? At alalahanin natin na ang lahat ng yun ay pinawalang sala na ng Diyos sa atin. No? So, mabuhay tayo sa kalayaan. Di po ba? Kaya sinasabi nga ron sa Galatians, no? Malaya na tayo. Di ba? Kaya wag natin din man gawin ang kalayaan ito para gumawa ng kasalanan. Ano po? Malaya na tayo, pinawalang sala na tayo ng Diyos. At yun ay lubos na nagbigay sa atin ng kalayaan sa pagkakaalipin po natin sa kasalanan. Pangatlo, dyan po kayo? So, ng mga negative attitude of sa mga tumatanda ay yung nagkakaroon siya ng self-pity. Ano po? May pagkaawa ho ba sa sarili?
Madalas umano yan, no? Lalo na sa mga tumatanda. Pero sa ganang ating mga mananampalataya, no, wag ho tayo rin mabuhay sa ganitong pagkaawa sa ating sarili. So, maaaring mga naging bunga ng ating mga pagkakamali nung araw, di ba? Kung kaya't sana dahil doon sa mga guilt natin, nagkakaroon tayo ng pagkaawa sa ating sarili. So, ganyan siguro maaaring sa ating pong mga kapabayaan, sa hindi nating pagpapahalaga sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, at lubusang nawala sa atin, kaya later on, humahantong tayo dito sa pagkaawa sa ating sarili. No, kahit tayo mga mananampalataya, maaring dumating din ho sa atin ito. Kahit si Moses, no, dumating ho rin na naawa siya sa kanyang sarili at yung pa ang nagudyok sa kanya para manalangin sa Diyos na kunin na niya ang buhay ni Moses. Dahil ayaw siyang sundin ng mga Israelite. Oh, nagkaroon siya ng ganung pagkaawa sa kanyang sarili. Nauna, binigay na niya na lubusan yung kanyang buhay sa paglilingkod. Tapos ganun pa ang kanyang mararanasan sa buhay. Okay? So, isa sa maraming mga dahilan para tayo ay humantong sa pagkaawa natin sa ating sarili. Di ba? Kahit si Elias, di po ba? Ang dumating na nagkaroon siya ng ganung saloobin sa kanyang sarili ng pagkaawa dahil isip niya na nag-iisa na lang siya. No? Gayong hindi naman. Di ba? Amen. Kaya nga siya inassure ng Diyos na hindi siya nag-iisa. Amen po ba? Kaya nga tayo rin, tayo mga mananampalataya, ay lagi natin pakaisipin yung pangako ng Diyos atin na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Amen po ba ron? Okay po? Yan. So, tayo magkaroon. Kahit sino naman, kahit hindi man tayo nasa katandaan, dumarating din ho yung minsan sa punto na nagkakaroon tayo ng pagkaawa sa ating sarili. Okay? So, bangon tayo. No? Huwag tayong magkaroon ng ganong maling mga palagay sa ating mga sarili sapagkat mahalaga ka sa Panginoon. Di ba? Sabi nga nung awit na isa, no? Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo niya tayong, di ba? Iniingatan. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Next, no? Yung pong fear of being alone. Di po ba? Yan o, isa sa mga isip din ng pagkataong tumatanda na yung maraming mga pagkatakot sa kanya na takot na umakyat, takot na umusad, takot na gumawa, umakbang. Dami. So, yung fear of being alone, yan, di ba? Na later on, iiwanan ka rin na nag-iisa. So, lahat ng yan, no, ay bahagi na ng ating pagiging tao, di ba? Kahit tayo may mga mananampalataya, dumahantong din tayo sa mga katakutan sa buhay. Paano na ang ating kinabukasan? Paano na kung matanda na tayo? Di ba? Paano na kung nag-iisa na lang tayo? Namatay na yung iyong kabiyak. Di ba? Diyan po tayo? Okay. So, tingnan natin sa awit na ito ni Moses, ang naglalaman ho ng mga katotohanan patungkol una sa Diyos, pangalawa yung ang tao, at bandang huli makita pa rin natin sa dulo nitong awit na ito, ang Diyos pa rin ang kanyang sinasamba at pinapupurihan. Okay? So, yung God's attitude naman towards aging, no? Ito naman ang pananaw ng Diyos doon sa mga tumatanda. Okay? Tingnan mo nga yung katabi mo, tumatanda, mukha mo siya matanda. Okay, para magkaroon lang tayo na Kaya ang dami, bilis tumanda di po ba? So, alam natin, noon yung pagbabago man ng taon na ito, ay pagbabago rin ng ating edad. Amin po ba? Pagdadagdag din ng ating edad, ngayon po, siguro, magbe-birthday sa atin, di ba? Ay dagdag na taon sa atin, pero hindi naman, no? Isipin natin, ang kabilang banda naman ay kabawasan nito ng ating buhay dito sa daigdig. Di ba?
Nadagdagan man natin mataon, pero ito rin ay kabawasan ng ating taon sa ating buhay dito sa daigdig na ito. Tanggapin na ho natin ang katotohanan na yon. Amen po ba? Kaya mga nakambanggit nga ho rito ni Moses, ang buhay natin maabot ng 70 at nung pumalakas naman ay 80. Di ba? So ang katotohanan na sa Diyos pa rin tayo titingin kung ano ang kanyang palagay sa loobin with regards sa ating estado ng atin hong katandaan. Okay po? So, number 1, nakita natin dito, ang sinabi niya dito sa Psalms chapter 90 verse 1, so, Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa nung simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong sandaigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat Ikaw ay walang hanggan. So, balikan natin yung the very nature of God, no? Kung sino siya. Dito binalikan ni Moses na pangunahin na kanya pong ibinungad dito sa kanyang awit na ito, kung sino itong Diyos na ito. No, tinuring niya ito the very nature of God. He is the eternal God. Amen. So, pag sinabi natin eternal, hindi siya nalilimitahan ng panahon, ng bilang. Hindi ho siya nililimitahan, no? Limitless ho siya. Kaya nga tinawag ho siyang the self-existent one, no? The great I am. I am that I am, no? The self-existent one. Ibig sabihin siyang nabubuhay sa ganang kanyang sarili. No, na kahit noon pagkilala ni Moses, no, na sa Diyos na walang hanggan, na siya ring lumikha ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan ito. At siya ring nagsusustain o namamahala at nagpapanatili dito sa sanlibutan ito. Ang buhay man ng bawat buhay ng mga tao. Siya ang may likha, siya rin ang may takda at may akda at siya rin ang tatakda ng buhay po ng tao. Amen. Kaya nga, di ba sinasabi sa mga chapter 3, lahat daw ng pangyayari nagaganap sa digdig ay ayon daw po sa itinakda ng Diyos. May panahon ng pagsilang at meron daw pong panahon ng kamatayan. Kaya, maari itong taon na ito ay dadagdag ng taon sa atin, pero maaring ito rin taon na ito na tayo po ay mamamatay. Naisip po ba natin yon? Sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka. Sabi mo rin sa kanya, mamamatay ka rin. O, mamamatay tayong lahat. Amen po ba? Ayun ang katotohanan. Amen po ba? Sabihin natin, Pastor, di naman ako nagmamadali. Sabi nga nung isang pare, ladies first. Okay? Pero gayon pa man, yun sa inyo yung katotohanan yung sinasabi ng Bible, no? Na mas mainam daw pumunta sa bahay na meron lamayan kaysa sa bahay na meron pong handaan sapagkat dapat daw pong alalahanin ng patay, ng buhay na siya man ay tinakdaring mamatay. Amen. So, kung itong taon na ito, huling taon na ng buhay natin, so be it. Amen po ba? Kung yun ang kalooban ng Diyos. No, ang mahalaga ay naipaganda ho natin ang ating hong kamatayan, ang ating pangwalang hanggang buhay. Yun ang pinakasusi na pinakahanap-hanap ng tao. Yung purpose ng buhay ay atin hong naunawaan. Kung bakit tayo nabubuhay dito sa daigdig na ito at kung ano ang ating kahantungan at kung saan tayo hantong pagkatapos nating lisanin ang daigdig na ito. Amen. So, we have an eternal God, no? Siyang din ang kakaloob sa atin ng eternal life. Di po ba? Kaya nga si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, wala makapupunta sa Ama maliban po sa Kanya. Kaya kung wala si Jesus sa puso ng tao, ay wala siyang pag-asa sa kawalang hanggang ito. Amen. So be sure na talagang atin hong tayo mga recipient nitong eternal life na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So, yun ang ano natin, pag nilayan natin sa buhay natin, the very nature of God. No, doon natin makikita lang lubusan, makilala kung sino itong Diyos na ito sa atin mga buhay. Ito ang kanyang pagkilala throughout generation. Sinasabi niya, ikaw noon ay nandoon na. Hindi pa sumusulpot yung kanilang lahi. Di ba? Mula po roon sa panahon ni Abraham. Kaya yung sinabi ni Jesus, di ba? Before Abraham,
Di ba? Ako'y si ako na. Bago pang mga isilang si Abraham, ay ako'y si ako na. Ako rin po ang Panginoon. And this eternal God na siya rin nagbigay ng walang hanggang kapangyarihan upang likhain niya ang sanlibutan sa magitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Sabi sa Romans chapter 1 verse 19, upang makita natin yung kadakilaan ng Diyos, at yung kanyang pagiging kawalang hanggan ay magkakay sa atin tungo sa kamalayan natin na ang buhay natin sa daigdig ay pansamantala lang, at meron tayong bahagi ng ating pagkatao na kung saan igugugulin natin doon ang atin humpang walang hanggan. Sige, sabi na ni Moses dito po sa verse 3, sige po, yaong buo taong, tingin niyo po tumungo naman siya sa taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Abo sa abo, alabok sa alabok, yamang dito po tayo galing, dito rin po tayo babalik. Sige po, amuyin natin yung ating mga braso. Amuyin niyo po yung katabi niyo. Mamaya kumuha ko yun ng lupa. Amuyin niyo, parehong pareho. Amen! Yung katotohanan, yung porsyento ng elemento ng ating pong katawan ay sa lupa. Yung katotohanan din na nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok, ang unang tao, di ba? At tayo rin galing sa alabok at doon din po tayo babalik. Amen. Itong katawan na ito na nabubulok, nagkakasakit, namamatay, at mabubulok sa libingan. Yun po ang katotohanan. Kaya nga pangako ng Diyos sa atin ay kabuuan, katubusang lubos sa atin ng buong pagkatao. Kaya sinasabi ni Jesus, siya ang buhay at muling pagkabuhay. Ang nananalig sa kanya kahit mamatay ay may pag-asa sa muling pagkabuhay. Di ba? So that's our blessed hope, di po ba? Sinasabi rin doon sa 1 Thessalonica chapter 4, na wag tayo magdalamhati tungkol doon sa mga namatay na. Di ba? At gayon din tayo na makakaranas din ng physical death, sapagkat ang pag-asa po natin ito kay Kristo sa kanyang muling pagparito, pagtunog ng trompeta, sa isang kisap mata, bababa ang Panginoon, bubuhayin muna mga nangmatay na mga mananampalataya kay Kristo, at pagkatapos tayo daw po mga buhay, kung sakaling buhay pa tayo noon, amen, ay titipunin niya, isasam niya doon sa pagtitipon doon sa alapaap, at makakapiling na tayo ng Panginoon magpakailan paman. Itong katawang nabubulok, namamatay, ay papalitan ng isang katawang hindi na nabubulok at namamatay. Amen! Na siyang aangkop doon sa kawalang hanggan. Kasi hindi tayo pwedeng hindi ito aangkop, kunin man tayo ng Panginoon tiyak doon sa pagkakataong yun, kailangan itong mapalitan. Okay? Kaya nga, doon tayo lubos na palalayain ang tao doon po sa the greatest enemy of man, which is death. Okay? Amen po? Diyan pa tayo? Gusto niyo na bang mamatay? Mauna ka na, Pastor. Okay? So, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Tuloy natin. So, nilarawan na parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Ganyan ang tao. Ang kamay mo ay nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay daw po natin, umaabot ng 70 taong singkad, 70 years. Okay, minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit buong buhay namin, puno ng dus at hirap, at pumapanaw pagkatapos dito sa isang maliwanag. So, yun ang man is destined to die. Amen po ba? Di ba? Yung sinasabi rin sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa tao na minsan lang mamatay at pagkatapos po ay paghuhukom. So, yung appointment natin sa dentista, pwede natin ipagpaliban. Di po ba? Kung may appointment tayo sa isang araw, oras ng ating appointment sa doktor o
ay pwede natin pagpaliban yan. Pero yung araw at sandali ng ating pagharap sa Diyos ay, pag sinabi ng Diyos ngayon na, wala na ho tayong magagawa ron. Ngayon po ba? Kaya habang natin ay pagandaho natin ang atin hong pagpanaw na ito. Di po ba? Yan man ang uri ng ating kamatayan ay maaring premature. Di po ba? O maaring tayo nasa kabataan pa ay pwede na tayong mamatay. Sabihin mo nga, mga kabataan, sa kapwa mo kabataan na iyong katabi, mamamatay ka rin. Ayan. Ikaw rin, mamamatay ka rin. Anytime, pwede kang mamatay. So, isa sa yung mga uri ng kamatayan, tinatawag po nating premature death. So, alam naman natin, ang kamatayan, wala namang pinipiling edad yan. Bagamat, maaring gano'n ang maaring natala ni Moses na ang bilang ng ating buhay dito sa daigdig, maabot ang 70. At kung malakas naman ay 80. So yung mga maabot ng mga ganung mga taon ay tila na parang bonus na lang ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga napakaikli. Di po ba? Bakit nasabing napakaikli? Kung ikukumpara ito doon sa kawalang hanggan. Di ba? So bakit natin ipagpapalit? Di ba? Doon sa kawalang hanggan, yung buhay nating maikli lamang dito sa mundong ito. Okay? Meron din tayong tinatawag na bloody death, no? Madugong kamatayan. So, hindi natin masabi na maging gano'n ang uri ng atin ng kamatayan, the bloody death. Meron din namang prolonged death, no? Yung bang napakatagal ng kamatayan, yung pwede na mamatay, hindi yung mamatay-matay. Di ba? Diyan po kayo? So, yung mga ganong klase ng kamatayan. At yung pang-apat ay yung pong peaceful death. No? Siguro, sa ganang atin, maaaring ito ang ating higit na pakanasaing uri ng kamatayan na mapayapang kamatayan, yung peaceful death. Amen po ba ron? Parang ayaw nyo rin. Ayaw din natin. So, parang ayaw natin mamatay. So, gayon pa man, no? Yung tanggapin man natin sa hindi, ang katotohanan na yung sinasabi rito ni Moses, ang buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit kung buhay namin puno ng dusa at hirap, yan no ang buhay natin sa daigdig na ito. Okay? Puno tayo ng mga kapigyatian. Di ba? Pero yun pangako ng Diyos sa atin, di ba? Pagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan. Amen? In this world, we will have tribulation. Asahan natin yon. Di ba? Kaya magalak tayo sapagkat si Jesus, napagtagumpayan niya ang sanlibutan. Amen. Na wala pa nga ho sa kalingkingan yung ginawa niyo niyang hirap at dusa nung siya po'y mag-alay ng kanyang buhay sa krus. Ang atin ng mga pinagdaraanan sa buhay. Amen po ba? Diyan po ba tayo? Okay? Baong ka ba sa pautang? Alalahanin mong ang dami nating utang sa Diyos na kanyang binayaran. Gaano pa kaya yung mga utang natin na hindi kayang bayaran ng Diyos? Amen po ba? Okay? So, God's attitude towards aging, sabi rito, ang lesson, makita natin ito, na ang halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa bilang ng atin hong mga taon, kundi sa kalidad ng atin hong mga araw. Tingnan niyo po yun? Napakalaki yun ng ano na yun. No? The value of life is not measured by the number of our years, but by the quality of our days. No? Yun no, ang higit na mas mahalaga eh. So ano ba ang higit na may value sa Diyos? Amen po ba? So ngayon sa pananaw ng Diyos, ito eh. Higit na mas mahalaga yung ano eh. Yung ating kalidad ng atin ng mga araw. Paano natin ginugol ang bawat araw sa buhay natin? Huwag natin extend yung bawat araw na lang. Kaya bawat araw ay biyaya ng Diyos sa atin. Bawat araw, pagkakataon natin na magamit natin ang buhay natin no, para sa Diyos. Yan na ba ang dapat yung ating mga purpose in life no, sa everyday ng buhay natin. Amen po ba? Sa bawat araw, dapat ang pangunahing hinihiling natin sa Diyos ay yung pong maging kagamit-gamit ang ating buhay para sa kaharian ng Diyos. Amen po ba ron? And the rest will follow na ho yan. No? Yun lang ho, kasi dapat na
mas higit nating pinapahalagahan sa buhay. Di ba? Kaya nga nung makilala natin si Kristo, nagbago yung mga values natin di po ba? Totoo naman yan, nagbago yung ating mga interest, yung ating mga pinapahalagahan sa buhay. Di ba? So ipagpatuloy lang ho natin yun. Di ba? Sa bawat araw na nabubuhay ho tayo at buhay tayo, ay yun mo ang lagi nating na yung buhay natin, gayang binigyan tayong halaga ng Diyos, ay gawin ho natin ganong kahalaga naman sa paghahari ng Diyos sa buhay ho natin. Okay po? At doon nakasalalay yung kahalagahan ng buhay. Di ba? Amen. Sabi, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang ginawa namang natin sa Diyos at sa kanyang paghahari, ang siyang mananatili magpakailan paman. Kaya sa Diyos hindi tayo lugi. Kapag ibinigay, sinuko natin ang nilaan natin ating mga buhay sa Panginoon, hindi kailanman tayo malulugi. Lagi tayong nasa tubo. Lagi tayong nasa advantage. Amen po ba? Lagi tayo nandoon sa kataasan ng buhay natin sa daigdig na ito. Okay? Next lesson, sabi roon, the secret is not on how long we live. Ang sikreto ay hindi doon sa kung ilan haba ng atin ng buhay, kundi kung paano tayo nabuhay. Amen. So, ang nagmamatter, yung papani, yung uri, yung sinasabi nga nung kanina, yung kalidad ng atin ng buhay. Kaya ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Ephesians, mamuhay tayo ng tulad ng mga matatalino, hindi tulad ng mga mangmang. Diba? Because, unang-una, bakit tayo dapat na mamuhay na may katalinuhan? Diba? Unang-una, life is short. Di po ba? Mixin na ang buhay gugugulin pa natin sa walang kwentang bagay, di po ba? Di ba gamitin natin ang ating oras at panahon sa makabuluhang mga bagay. Tama po ba? Hindi pa po tayo. Ito po bang ginagawa natin, makabuluhan. Okay. So sa sanlibutan, parang ginagawa natin ito, sayang ang ating oras. Tayo gumugugol dito sa church na ito, di ba? Nakikinig tayo na sa mga taga-sanlibutan, wala silang ganong uri ng pagpapahalaga sa mga bagay na ito. Ganyan naman din tayo dati. Di ba? May mga oras tayo para sa pagtatrabaho, di po ba? Ginugugol natin. Kahit nga po ba yung linggo, ginugugol natin para magtrabaho. Di ba? Kasi yun ang purpose natin, makalupa. Pero nung tayo makakilala kay Kristo, naiba yung purpose natin. Di ba? Naiba yung direksyon natin. Naiba yung pinahalagaan natin, naiba yung gagawin interest natin. Nabago yung pamumuhay natin. Amen. So, yun ang mas mahalaga sa Diyos. Yung uri ng pamumuhay na ginawa ho natin dito sa daigdig na ito. At ang bawat, kaya nga sinasabi, huwag tayo matitinag, magpakasipag tayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam natin, hindi tayo, yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen po ba? At hindi ho masasayang. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kung anong tinaniman tao, yun din ang kanyang aanihin. Magasik tayo ng mga bagay sa ukol sa laman, sa sanlibutan, aani ho tayo ng kamatayan bandang huli. Ngunit magasik tayo ng mga bagay ukol sa Espiritu, dito pa lamang, ini-enjoy na natin yung pakikisama ng Diyos sa atin, na-experience natin, yung joy, di po ba? Of serving the Lord. Amen po ba? Yung galat na maglilingkod natin kay Kristo. Amen po ba? Kahit may mga struggle tayo para tuloy na naranasan. Pero wala siyang misasabi natin na talagang ang buhay na nakapaloob ka sa ating Panginoong Yesus ay isang buhay na makabuluhan. Amen. Amen. So, Psalms, sabi roon sa verse 12, dahil itong buhay namin, maikli lang ang panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Okay? Life is short. Maging mensahe sa atin yan. Maikli lang buhay, huwag nating sayangin. Tulad nung alibugang anak, na ibig sabihin ng alibuga, wasteful, maaksaya. Di po ba? Sabi ni Victor Hugo,
No, maiksi na nga raw po ang oras at panahon, lalo daw po nating pinaiksi ito dahil doon sa mga walang kabuluhang ginagawa ng tao. Okay po? In the end, sabi, it kills us, no? Sa bandang dulo, ito ang papatay sa atin. Ang oras at panahon ay kaloob ng Diyos. Amen po ba? No, wag nating sayangin. Ang oras at panahon ay napakabilis dumaan. Di ba? Katatapos lang ng Pasko, bagong taon. Ngayon ay, no, patungo na tayo sa ikalawang buwan ng Pebrero. Amen po ba? 11 months na lang. Pasko na naman. Okay? So, hindi naman nagbabago. Yung oras, yung maanda, di po ba? Meron tayong araw at gabi. Di ba? Pero, kaya nga ito hawak pa rin ng ating Diyos. No? Nagpapago-bago man. No, sa palagay ng tao ay mabilis o mabagal. Ang panahon ay hawak po ng Diyos. Amen po ba? Amen. Okay, at ang oras at panahon sa nakaraan, hindi na ho natin pwedeng ibalik yan. Kaya wag na tayo mabuhay sa nakaraan. No? Kundi mabuhay tayo kung ano ngayon, amen po ba? At kung ano yung nakalaan para po sa atin sa darating na taong ito. Okay? At dahil dito, ang buhay namin ay may klilang panahon, tanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, tayo personal, na maging 1 linggo na lang ang buhay natin, anong gagawin natin doon sa 1 linggo na yon? Sige nga, mag-isip tayo ng ilang sandali. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng 1 linggo para mabuhay, ano ang gagawin natin? Ay, Pastor, lagi na ako araw-araw sa gawain. Araw-araw ako mananalangin. Mare, di ba? Yun ang isipin natin. No? Matututo tayo mag-isip na kung ano yung mahalagang dapat to natin gawin. Kaya kung isipin natin, may klilang buhay, pwede tayo mamatay mamaya. Pwede tayo mamatay bukas. Di po ba? Mag-iisip tayo ng mas makabuluhang mga bagay. Tama po? Yan, tingnan nyo nga. Obserbahan nyo yung ano nyo, yung mga bagay na iniisip natin. Okay? Minsan, nagpaplano tayo, iniisip natin for our future. Di po ba? Hindi naman masama ho yun. Ang taong nagpaplano, wala pong mararating ho yan. Pero gayon pa man, huwag natin ilagay doon sa ating plano na hindi natin isinasama ang Diyos. Di po ba? Maaaring meron tayo mga balak, di po ba? Nais. Pero gaano pa kayo natin sigurado kung ito ay mangyayari pa? Kaya sinasabi ni Santiago, huwag mo sasabihin pupunta ka ron sa isang lugar, mangangalakal ka ron, kikita ka ng malaki. Kaya hindi nyo alam ang araw ng bukas. Ang buhay ng tao ay parang aso. Ngayon narito, mamaya wala na. O paano pa natin masisiguro, matutupad pa natin yung mga bagay na yun? Amen? Ang nakasisiguro lang, kapag tayo nasa Diyos, amen po ba? Amen. No, anumang oras ay tayo ay mas masarap na lumagi. Yun nga yung sinasabi ni Paul, ay yung pinakamainam para sa kanyang buhay ay mapunta na sa piling ng Diyos. Amen. Next, habi roon. So, anong lesson? Nakakita natin roon? Moses, nanalangin si Moses para sa kainaman, di po ba? Na gamit ng kanyang buhay. No? Kaano man haba nito na mabuhay. Amen po ba? Gaano man ang haba nito? Hindi po tayo? So, gano'n lang tayo. Sabay lang tayo sa agos ng buhay ng Diyos sa atin. Di ba? So, ang mahalaga ay yung panalangin natin tulad ni Moses na gamitin mo ang aking buhay para sa iyong kaharian. Naalala ko isang awit, no? Isang talutod lang, no? Gamitin mo ang buhay ko, ako'y laan na maglingkod sa iyo. Amen. So why, yun din ang ating maging awit ng ating nung panalangin sa Diyos. Gamitin niya ang ating buhay para sa kanyang kalwalatian. Hindi po kayo? Sa kung magay padamay yung wagas na pag-ibig at buong buhay namin may galak ang aming awit. So yun kasiyahan
no, na naibubuntol doon sa panas na mag-awit ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kung lagi lang natin bubulayin, no, yung biyaya at kagandahang loob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Walang pagsisidlan ang galak sa puso natin. Tayo na mga nakakilala sa Kanya. Amen po ba? And that's the reason kung bakit tayo nagpe-praise and worship dito eh. Di ba? Pinupuri natin ng Diyos dahil sa mga bagay na ginawa ho niya sa ating buhay. No, yun yung sinabi ni David, di po ba? Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ano yung mga bagay na ginawa ho ng Diyos sa Kanya? He forgives all my sins, no? Ang lahat kong mga kasalanan, pinatawad niyang lubos. He heals all my diseases. Ang aking mga karamdaman ay Kanyang pinagaling. He redeemed my soul from hell. No, tinubos niya ang aking kaluluwa mula doon sa impyerno. Di ba? And He surrounds me with His loving kindness. Di ba? Purihin po ang Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya nga tayo nagpupuri at nagpapasalamat po sa Kanya. Sinasamba natin because this is our expression of our love for God. Di po ba? Sumasamba tayo sa Diyos dahil mahal natin siya. Amen. Mahal ba natin si Lord? Amen. So yun ang nag-uudyok sa atin para sambahin siya, purihin siya sa atin ng mga buhay. Dahil sa mga kahangahangang ginawa ho niya sa atin. Okay? Glory be to God. Okay, sabi ni Moses, lesson sa atin, if we live wisely, kung tayo mamumuhay na may katalinuhan, no, we can approach, pwede nating harapin ang atin ng mga katandaan, no, na meron ng pag-awit, ng pagpupuri sa halip na paghihimutok. Di ba? Naghihimutok ka dahil matanda ka na. Hindi mo dapat gano'n. Diyan po ba tayo? Ganyan, marami mga tao, marami mga himutok. Di ba? Pero kung kilala mo si Kristo at alam mo at lagi mo pinagniniyan mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo, kahit ano ang edad mo, di ba? Ma-approach mo ang iyong buhay, may paghihirap man o wala, ikaw may nasa baba o nasa taas, maharap mo ang buhay na merong pag-awit, no? Sapagkat yun ang awit ng puso sa halip na himutok. Di ba? Kawawa naman ako. Buti pa sila. Di ba? Yeah. Amen! Okay. Next, sabi roon. Diyan pa kayo, ha? Ay. Pinag-uusapan niya. Okay, balik natin doon sa buhay ni Caleb. So si Caleb ay isa sa mga magiting na bayani na nag-represent, no, ng tribo niya nung utusan sila ng Diyos sa magitan ni Moses na patiktikan yung Kanaan. Okay? At nung sila nandoon sa Kades Barnea, yun yung bungad ng lupang pangako eh. Okay? Kung paglabas ng Ehipto, yun ang tawag puro sa lugar na yan ay Horeb. Mula Horeb hanggang Kades Barnea, makakarating ka roon ng 11 days of travel. 11 days na, 11 araw lang. O, isipin niyo po yan, ha? Nandoon na sila sa bungad ng pangako, 11 days of travel. Pero dahil sa kanilang pagtataksil ng karamihan sa mga Israelita sa Diyos, no, ay inabot po sila, no, ang 4 mga taon na napagaligid-ligid doon sa lupain na yun, pero hindi po sila nakapasok. Awen po ba? Hello, dyan po tayo. Dito sa istorya na ito, sa panahon na ni Joshua, ay yung panahon na kung saan nakakapasok na ho ang mga Israelita doon sa lupang pangako na ito. At na ilang sa mga lupain doon ay naangkin po nila. At gaya ng pangako po ni Moses, ng Diyos sa magitan ni Moses, na yung mga makakarating sa ano na yon, sa lupain na yon, ay mamanahin nila ang lupain na yon. Lupain hindi ho nila ibig sabihin hindi naman kanila ano po, ni yung mga nakatayong mga estruktura doon, hindi naman sila ang nagtayo roon. Ni yung mga puno, mga tanim na mga doon, hindi ho sila ang nagtanim,
pero sila po ang makikinabang noon. Sapagkat ang Diyos ang nagkaloob sa kanila ng mga lupain na yon. Amen. So ito yung panahon na kung saan ay lumapit si Caleb kay Joshua at gaya ng pinaalala niya kay Joshua tungkol doon sa ipinangako ng Diyos sa magitan ni Moses na magiging bahagi siya at ng kanya angkan ang lupain kanila pong masasakop. Okay, nandiyan po kayo? So tayo, hindi naman tayo na naghahangad. Ano po, yung purpose natin, hindi yung lupang pangako ng Diyos sa atin, kundi yung langit na pangako sa atin. Amen po ba? O sikapin ho natin na makarating tayo roon. Amen po ba? So anong susi para tayo makapanatili doon sa pag-asa natin sa langit na pangako ng Diyos sa atin, manatili tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Huwag nating subukin ng Diyos. Huwag tayong maghangad ng mga bagay dito sa sanlibutan kasi iyon ang maglalayo sa atin sa Diyos eh. Di ba? Okay? Sabi rito sa chapter 14, verse 6 to 8, lumapit noon si Josue sa Gilgal, ang ilang salipin ng mga Huda, isa sa kanila si Caleb, sabi roon, na anak ni Jepone na mula sa angkan ng Sineseo. Sinabi nito kay Josue, alam kong sinabi ni Yahweh kay Moses na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kades Barnea. Tingnan niyo po yun ha. Yun yung bungad ng lupang pangako, yung Kades Barnea ito. Okay? So, 40 years, sabi noon, nung tayo suguin doon, 40 taon lamang ako noon. Okay? Sino dito 40 years old? 40 pataas. Taas ang kamay. Ayaw nyo sekreto nyo pa yung edad niya. Ba't gano'n, no? Pagtungtong mo ng 30, para bagang pagwala ka na sa kalendaryo, parang hindi mo na binibilang yung mga taon mo. Totoo ba yan? Oh, totoo. Parang gusto nyo, bawasan eh, bilangin, pabawas eh. Di ba? Oh, tingnan ito, si Caleb, 40 years, di ba? O nasa ustong gulang din siya noon. Ay sinugo niya tayo, buwas sa Kades Barnea, upang lihim nating manmanan ang lupain ito at inuulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Di ba? May ebidensya pa nga sila di ba? Yung mga bit-bit nilang mga bunga ng punong kahoy na kanilang nasamsam doon, pagkalalaki ng bunga. Ang sinabi nila, maganda yung lupain noon. Sagana sa lahat ng bagay, hindi na magugutom ang ating mga lahi. Kaya kailangan na natin wag na tayong mag-aksaya ng panahon. Okay? Pero yung 10 tik-tik ay nag-ulat ng masama. Di ba? Naalala nyo yun? Ang sabi nung 10, naku, hindi natin masasakop yun. Ang lalaki ng mga tao ron. Mga higante mga tao ron. Para lamang tayo mga tipaklong doon eh. Yuyurakan ng tayo ron. Mamamatay tayo roon. Na-discourage sila doon sa ulat ng 10 mga tik-tik. Yan epekto di ba? Pagka masama yung balita, nakaka-apekto sa marami. Lalo kung marami po ang nagbabalita ng hindi magandang balita. So yung majority ay nag-ulat ng masama. Samantalang yung dalawa, nag-ulat ng mabuti. Di ba? Yun ang naka-apekto ron sa buong kapulungan. Amen. Diyan po ba tayo? Naka-apekto doon sa buong kapulungan, kaya nagalit sila kay Moses. Di ba? Nagreklamo sila. Di ba? So, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Ayun ang nangyari. Dahil doon sa kanila mga pagtatakwil, pagsuway, ay yung 20 pataas, no? Ay hindi na mabubuhay doon. Kaya nung panahon na ito, mga new generation na ho yung mga kasama ni Joshua ron. Yung dating mga mangmusmus, yung mga 20 pababa, yun ang mga natira. Pero yung buo doon, ang lahat ay nangamatay. Kaya yung sinabi ni Moses, ang buhay ng tao para mong winawalis. Pag yung inutos, talagang mangyayari. Okay? Amen. So sabi niya, inulat ko sa kanya ang buong katotohanan. O kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh
na ating Diyos. Amen! So, regardless kung ang ayaw iba, ay huwag tayong matakot. Kahit si Jesus, di naman siya na-impress doon sa dami ng mga sumusunod sa Kanya eh. Di ba? Kaya huwag tayong ma-impress sa dami. Di ba? Ang mahalaga ay yung puso ng tao. Amen po ba? Ang puso ng tao sa Diyos. Diyan po tayo? Ayan. O anong pinapakita nito? Kahit na siya ay matanda na. No? 40 years siya, 85 years old na siya. So, 5 mga taon ang dumaan bago niya natanggap itong ipinangako na ito ng Diyos sa kanya. Okay? So, wag tayo ring mag-atubili, wag tayo manghinawa sa ating pananampalataya sa Diyos, na bagamat ng ating mga panalangin ay hindi niya tinutugon sa mahabang taon ng buhay natin. Pero yung pangako na yon, amen po ba, ay tatanggapin natin sa kaukulang panahon ng Diyos. Amen! In His time, He makes all things beautiful in His time. Amen po ba? God's time is always perfect. Di po ba? Ang timing ng Diyos ay lagi pong ganap yan. Hindi siya nahuli, hindi siya nauuna. Lagi siyang eksakto. Amen! Okay? So ito eksakto, yun eksakto panahon ng Diyos para tanggapin ni Caleb yung pamana na ito. Pero ang kagandahan kay Caleb, hindi nawala sa kanyang memorya. Kahit siya ay mga matanda na, kadalasan sa mga tumatanda, humihina na rin yung memory. Ha? Totoo ba yun? Totoo, pastor. Bakit as sharp? Di po ba? Like a two. Di po ba? Bladed sword. Di po ba? Parang sharp as the word of God. Di po ba? Like a sword. Sabi roon, yung memory ni Caleb ay matalas pa rin. Amen! Natutuwa ako doon sa aming kapitbahay dati. Naalala ko po yun. Nung mga panahon na nakasama po namin siya sa Dampalit, nung maliit pa ako, elementary ako, ang tawag namin sa grupo nila doon sa may kapitbahay namin, Hallelujah. No, niloloko pa namin yun nung mga kabarkada nung maliit pa ako, elementary pa ako noon. Pero nung ako yung makakilala sa Panginoon, na siya pa rin na nagpapatuloy sa pananampalataya, doon ko napatunayan na siya pa ay matagal ng totoo mananampalataya. No, bata pa po ako. Pero minsan siya po ay amin pong nakasama roon sa Dampalit. Nirecite niya yung Psalms 91. Wala pong Biblia, nirecite niya yon. Nagulat po kaming lahat. Habang sinusundan namin, habang nagsasalita siya, sinusundan namin yung kanyang sinasabi. At napatunayan po natin na yung kanyang memory ay very sharp pa, no, mula na sa kanyang katandaan na yan. Siguro may mga 90 years old na po siya noon. Diyan po ba kayo? Meron ho ba sa atin? May 19 na rito? Taas nga ang kamay, may 19 na ho ba rito? 19 lang, pastor. Okay? Amen. No, alam nyo, kaya nga sinasabi ng Biblia, huwag mong kaligtaan, basahin, dili-diliin. Ano yun po? Memorizing. Di po ba? Reading, meditating, memorizing. Amen po ba? Mapakahalaga ho niyan. Parang yan antidote. Parang yan. Pagka dumarating tayo sa panahon na aangkop yung salita ng Diyos sa ating sitwasyon, di ba? Kung meron tayo mga tanim na salita ng Diyos sa ating mga isip, di ba? Bawal, sa panahon na babalisa tayo, naalala natin yung salita ng Diyos, bakit ako mababalisa? Gayong sinabi ng Diyos, wag akong mabalisa. Sa panahon na tatakot tayo, naalala natin yung mga talatang, wag kang matakot, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tingnan niyo po yun. Kaya yung pangako ng Diyos noong paman, ahead nung kanyang edad na yon, na 40 years nung siya'y suguin, naaalala pa rin ni Caleb. Maging lumipas na 45 taon, naaalala pa rin niya. Andiyan po ba kayo? Okay.
Isa naalala ko yung pinag-recite tayo rito ng John 3:16 eh. Oh, para bagyang kumabog yung dibdib ng mga kapatid natin. Pinagre-recite eh. Okay, diyan po tayo. Palakpakan muna nga ho natin ng Panginoon. Second thing, sabi 45 taon na ang lumipas. Buhat ng sabi nito ni Yahweh kay Moses. Noon, naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko. Amen. Sa buhay din natin, paglalakbay. Dito dahil sa daigdig na ito, iingatan din ho tayo ng Panginoon. Amen. Parang nga yun yung maniwala. Hanggang ngayon, amen, 85 taon na ako, nagpapatotoo siya. Nagpapatotoo pa rin siya. Na 55 taon na ako ngayon. 85 years old. Ngunit, tingin niyo po hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nung ako'y isugo ni Moses. No? Vigorous pa rin siya. Di ba? Masigla pa rin. No? Yung kanyang pangangatawan dahil sa kanyang masiglang pananampalataya sa Diyos. Mula nang ako'y isugo ni Moses upang siyasatin ang lupaing ito. Kaya ko pa makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Calling doon sa mga 85 years old. Sige po, taas ang kamay. 85 years old, above. Kaya pa? Kaya? Kaya pa. Kaya pa ni Lord. Okay. Glory be to God. Kaya ibigay mo na sa akin, di ba? Ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin ang mga higante na nakatira doon at matitibay na pader na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, tingin niyo po yun yung sikreto niya ng pagtatagumpay ay nakasalalay sa Diyos. Not by might, nor by power. Amen po. But by my spirit, says the Lord. Diba? Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing yon gaya ng ipinangako niya. Bago rin umakyat si Kristo, sabi niya sa kanyang mga tagasunod, ibinigay niya sa kanyang kapangyarihan ng langit at lupa, kaya kanyang ipinahayo ang kanyang mga alagad. No? Na tataglayin din nila ang kapangyarihan na ito na ipinagkaloob ng kanyang ama sa kanya. In-impart ni Christ sa mga kanyang mga tagasunod in my name. Diba? I give you authority. Sabi niyang ganon. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, otoridad, na yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Amen. Gayon din tayo. No, na yung mga pakikitigmang spiritual tayo, subalit alam natin, greater is He that is in us, that He who is in this world. Amen. Higit siya makapangyarihan sa ating sumaha sa atin, kaysa sa espiritong nasa sanlibutan ito. Kaya naman, gaya na ipinangako ng Diyos sa ating ito, ay tayo po'y patuloy na makibaka. Amen po ba? Mag-extend tayo ng teritoryo ng Diyos. Amen. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa bawat lugar na kanyang kayang ipasakop sa pamamagitan po ng ating pambuhay. Amen. So paano tayo makaka-penetrate? Di po ba? Paano tayo kung wala tayong kasama, no? At kapangyarihan nagmumula po sa Diyos. Kaya ito ang ating patuloy na hilingin na tayo samahan ng kanyang kapangyarihan upang patuloy tayong magiging epektibong mga mananampalataya sa anumang pakikibakang meron ho tayong kakaharapin. Okay? So our lesson, sabi, Caleb is ready to move ahead. So kaya pa ba? Ito'y panawagan, di lamang sa katandaan, no? Kundi sa ating mga mananampalataya. So get ready to move ahead. Di ba? Kalimutan natin nakaraan, sinasabi ni Paul. Di po ba? Tayo ay tumungo doon sa ating purpose. And that purpose is Jesus Christ. No? Yung layo natin ngayon, yung goal natin na yun ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Hindi yun reward. Yung reward natin ay si Kristo Jesus. Amen. So, and start a new chapter. Buhay natin. Tayo may mga yugto-yugto rin tayo. May kanya-kanya tayong istorya. Pero move ahead. Amen po ba? Ang Diyos ay nahandang magsulat muli ng ating panibagong istorya.
upang tayo ay malagay doon sa talaan ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. Na hindi tayo bumigay. Amen po ba? Hindi tayo nag-give in. Amen. Sa anumang tuksong dumating sa atin. Hindi tayo nanlupaypay. Amen po ba? Bagamat maaaring nanlulupaypay tayo pero bumabangon tayo. Nadadapa pero bumabangon pa rin tayo. Amen po. Kasi nakapokus tayo doon sa ating goal. And start a new chapter of life even as a senior citizen. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Amen. So, hindi pa huli ang lahat, no? Para tayo ay makapagsimulang muli. Bangon. Kung tayo may bumagsak, bumangon tayo. Magsimula tayong muli. Okay? Next, sabi niya, Joshua chapter 14 verse 13. At anong ginawa ni Joshua? Binasbasan niya ni Joshua si Caleb na anak ni Jepone at ibinigay sa kanya ang Hebron. Purihin po ang Panginoon. That's the blessing of God. Okay? Binasbasan nga ni Joshua si Caleb at ang lupain ng Hebron ay nanatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jepone na isang sinisayo sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. The God of Israel is the same God, no, na siyang ating pong pinananaligan. Amen. And Joshua blessed Caleb. Di po ba? Purihin po ang Panginoon. Ganon din. No, ang pagpapala mula sa atin, magiging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Okay, lesson. Okay. Posible na yung dakilang bagay sa buhay, yung achievement natin, ay mangyari sa panahon nang tayo po ay matanda na. Okay? Kaya huwag tayo magulumayahan ng tayo tumatanda. Ano po? Mas maganda yung tumatanda tayo sa pananampalataya. Amen po ba? No? Tumatanda tayo. It is possible for life's greatest achievement to take place in old age. Amen. So, tingnan mo sila Caleb, di ba? Greatest example din ho siya na kung saan, kung kailan siya matanda, ay doon niya natanggap yung God's best para sa kanyang buhay. Amen. Amen. Okay. Alam niyo naalala ko si Webster, di po ba? Alam niyo, natapos niya yung sulatin yung Webster's Dictionary nung siya po ay 70 years old na. Amen. Okay? Si Douglas MacArthur, nung siya'y magtalumpati, yung kanyang mga walang kamatayang pangungusap na kanyang sinabi, I shall return. Amen. Alam niyo ba ang edad niya nung sabi niya yung walang kamatayang pangungusap noon? He was 75 years old. Amen. Pero tinupad niya ho yun. Amen. So, yung greatest achievement natin sa buhay, maaring sa panahon na tayo matanda. Kay Kristo, wala pong matanda. Ito ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kay Kristo, walang matanda. Kaya tayo naman mga kabataan, samantalahin natin habang tayo'y malakas pa. Amin po ba? Tulad tayo kay Caleb na sadyang hindi siya bumitiw. No? Sa kanyang lakas ay ginugol niya sa paglilingkod niya sa Panginoon. Ganon din tayo para hindi maaksaya yung ating oras at panahon. Okay? Pangalawang lesson, there is no retirement from our walk. Wala pong retirement sa ating paglakad sa buhay pananampalataya. Ano po? Ngayon sa buhay paglilingkod, wala pong retirement. Kahit matanda na tayo, pwede pa tayong magamit ng Diyos. Okay? Third lesson, remaining vital and involved depends on our attitude. Yung pagpapanatili nating masigla, no? Kagamit-gamit, no? Sa atin hong pakikisama ay nakadepende yan sa atin hong mga saloobin ng ating mga pananaw, ating attitude towards sa ating estado. Okay? Amen po? Yan, totoo naman yan eh. Yung attitude mo, mahina ka. Maghihina ka nga talaga. Sabi mo,
wala ka na maabot. Wala kang na maabot. Kasi ganun eh. Ganun tayo mag-isip eh. Hello, andiyan po ba tayo? Ayan. Okay. New towards attitude towards aging, no? Caleb followed the Lord fully. No? Si Caleb ay sumunod ng lubusan sa Panginoon. Ganon din tayo. Huwag natin bigyan ng Diyos ng pagsunod na one half lang. Ang nais ng Diyos ay buo. Sabihin mo nga sa katabi mo, buo. Ibigin natin siya ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, kalakasan. And that's the greatest commandment ng Diyos sa atin. Okay? For him, para sa kanya, kay Caleb, ang katandaan ay isang pakikipagsapalaran. Amen. Okay? Pakikipagsapalaran kasama ang Diyos. Amen? Getting old with God. Di ba? Habang tayo'y tumatanda, no, sa pisikal, amin po ba? At gayon din sa ating pananampalataya, habang nagpapatuloy tayo sa buhay pananampalataya, dapat ang edad natin, nagmamature din tayo. Amen po ba? Although maaring tayo ay bata sa pisikal, pero sa spiritual ay matanda na tayo. No? Matagal na tayo mananampalataya. Pero iskapin natin na ang Diyos ay lagi pong may mga pintuan ng pagkakatong ipinagkakaloob pa rin sa atin, na binubuksan niya para sa atin. Maging sensitibo tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang plano at layunin sa ating iglesia at sa ating kanya-kanyang mga personal na buhay. Okay? Amin po ba? Wala nang amin. So, getting old with God. Tumanda tayong kasama natin ang Panginoon. Amen? So, ito yung challenge para po sa ating lahat. Ano po? Ang maglingkod sa Diyos, di po sayang. At ang sayang ay yung oras, panahon, at lakas natin ay ginugulang natin dito sa mga makalupang mga bagay na ito. Okay? Tayo po'y manalangin. Kailang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita, nagpapaalala sa amin, Panginoon, na hindi sukatan kung ano man ang aming pong mga edad, Panginoon, gulang, upang kami po ay patuloy po ninyong magamit para sa iyong kaharian. Kaya salamat o Diyos na binigyan mo kami ng pag-asa. Kami na maaring nasa hustong gulang na, Panginoon, at maaring nga na nandoon na kami sa latter years ng aming buhay na hindi pa rin huli ang lahat para po sa amin upang kami po ay lubusang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan po niyo kami na lagi naming maalala ang pangako po niyong ito sa amin, Panginoon, na ang panukat po ninyo ay hindi gaya ng aming panukat sa aming mga sarili at panukat ng tao, Panginoon. Salamat po aming Ama. And you assure us, Panginoon, na maaari pa rin po kami maging epektibo at maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon kami po ay nag-aatubili, Panginoon, yung mga negatibong mga kaisipan, Panginoon, pagkatakot, pagkaawa sa sarili, kawalan ng tiwala sa sarili, Panginoon, o Diyos, ay patuloy pa rin kaming naaalipin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, o Diyos, kami yung palayain, Panginoon. Alang-alang po sa ginawa ng aming Panginoong Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Free us from our fears, Panginoon. From our negative thinking, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name. Yamang sinabi mo na kapag kami pinalaya ng anak, kami mga malaya na, Panginoon. Sa oras na ito, kaibigan, kung nais mong makamit ang kaloob ng buhay na walang hanggan. At yan ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ni Kristo na siyang namatay alang-alang sa iyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan, upang sa gayon, ang mga taong tatanggap ng kaloob na ito ay pinagkakalooban niya ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.
Kung ngayon nais mo, ngayong umaga, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinaupuan? At sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Buong pusong nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako po yung mga nagkasala. Patawarin mo po ako. Panginoong Hesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Ikaw rin ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kitang tinatanggap, Panginoon, sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay.